inaabot ng siyam-siyam ang pagbubuk ng masasakyan. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, ilang oras ang kailangang ialat ng mga kapatid natin kung daraan sila sa EDSA? Jiggy, kung galing nga dito sa Mandaluyong, 1 hanggang 2 oras yung kailangang ilaan ng ating mga kapatid papunta sa Quezon City. Ngayon kasi dito sa bahagi nitong EDSA Mandaluyong, yung southbound lane ay kumikilos pa naman yung mga sasakyan, may paggalaw pa. Pero dito naman sa northbound lane ay talaga namang gitgitan na itong mga sasakyan at halos maging parking lot na ito. At habang tumatagal nga simula kaninang alas 5 ay patuloy na nagiging parang parking lot na itong EDSA at nagiging bumper to bumper na ang mga sasakyan. Dahil nga sa tindi ng traffic ay ang ilan nating mga kapatid ay hirap na rin sa pagbubuk dito sa mga motorcycle taxi riding o hailing app. At ang ilan nga sa kanila ay tumatagal ng kalahati hanggang 1 oras sa pagbubuk pa lamang. Paano na kaya lalo na ngayon na rush hour pa? At Jiggy, dito nga sa mga nakausap natin na mga kapatid natin na nandito malapit sa mall area ay sinasabi nila na kahit na matagal yung pagbubuk doon nga sa mga motorcycle hailing app ay mas pabor pa rin daw sa kanila ito dahil mas mabilis nga na makakasingit dito sa trapiko at mas mura rin daw ito kumpara sa ibang mga pwede nilang sakyan gaya na lamang ng taxi. Ang kanilang unang bentahe sa pagsakay doon sa mga motorsiklo ay yung mga pasingit-singit daw lalo na nga ngayong rush hour dahil inaasahan na mas magkukumpulan pa yung mga sasakyan pagpatak ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 kung kailan pauwi na rin sa ilang probinsya yung ilan sa mga ating mga kapatid na early holiday break at yung ilan naman na galing dito sa mga mall para sa kanilang holiday Christmas shopping. Jiggy. At Rainiel, sinasabi ng LTFRB na sobra-sobra itong mga bumabiyahing rider. Bakit nahihirapan pa rin na makapag-book yung mga kababayan natin? Jiggy, doon nga sa iba nating mga nakausap na mga kababayan natin o mga kapatid natin na laging sumasakay dito sa mga motorcycle taxi. Sinabi nila na isa umano sa pwedeng maging dahilan dahil pa rin yan sa traffic. Posible daw na ibang mga rider ay talagang hindi ina-accept o kino-confirm yung kanilang booking dahil nga malulugi rin naman daw itong ilang mga rider. At Jiggy, sa katunayan nga ay pinadala na rin ang show cause order itong 2 sa mga motorcycle taxi operators dito sa Maynila dahil nga sa umano'y paglabag nila doon sa rider cap na 45,000 o yung limit lang sa bilang ng mga rider. Jiggy. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.